Amen. So, dadako tayo sa tithes and offering. Amen. So, pag tayo ba ay nagsisimba, no? Tayo po'y nag-e-effort, it means you have been sacrificed. Kasi, naalala po natin yung sinabi ni Coach kanina dito, di ba? Jesus Christ sacrificed for us. Amen. Even na wala siyang kasalanan, bagkus dinala niya sa cross ng Kalbaryo yung lahat ng kasakitan. Amen. So bakit po maabot tayo sa tithes and offering yung pagsasakripisyo? Because sacrifice being also a tithes for the Lord. Amen. Binigay mo yung sarili mo sa Kanya. At makikita, you are manifesting that nagbabalik loob ka sa ating Diyos. Amen. Give to the Lord of our strength and our income, and He will bless us way beyond our ability to receive. Amen. Kasi nakikita niya sa atin, maging sa ating puso, na binibigay mo yung best para sa ating Lord. Amen. Kasi naniniwala ka na lahat ng mga trials sa buhay mo, pupunuan yan ng Diyos. Sino ba dito yung tipong kinakapos, being lack every day, every month, every time na meron siyang gastusin, di ba? Nagkukulang. Lahat naman tayo nakakaramdam ng laging may kulang. Di ba? Hindi po mawawala sa atin yon. Amen? Lalong nagmamahal na bayarin. Hindi po maiiwasan yon. Amen? Maganda nga ngayon kasi cash na. Yung dati, kambing, ilang dosena, dadalhin mo pa yung kambing, di ba? Para makabayad ka. Di ba? At nagkukulang kahit na sobra. Ano ba yun, Coach Jeff? Nagkukulang kahit sobra. Kasi sumusobra yung pera natin, pero nagkukulang tayo, espiritualidad. Kasi nakakalimot tayo magbalik loob sa ating Diyos. Amen? So yan po yung mga pagkukulang natin sa Diyos. So ano yung gagawin natin? Ano yung maibalik natin? So, mag-multiple choice tayo. Sa letter A, sa sideline ba ng ibang pagkakapirahan? Ganun po ba? O letter B, utang ba para makasustain? O sa pangatlo, letter C, manalangin at ibigay ang para sa Diyos. And lastly, sa D, all of the above. Ganun tayo eh. Pag walang choice, Lord, hindi pa sinagot mo yung panalangin ko eh. So, all of the above muna. Maghanap muna ako ng sideline, mag-overtime muna ako, baka utang muna ako kay brother, kay sister. Di ba? Pagkus, pinapaalala sa atin ng Diyos na dapat meron tayong isasakripisyo sa ating buhay. Kasi hindi po tayo nakahiga sa higa ng kamang rosas. Amen? Gospel says in Book of Psalms chapter 4 verse 5, offer the sacrifice of righteousness and put your trust in the Lord. Maiksi lang po, no? Put sacrifice of righteousness and trust in the Lord. Being, dapat maghahandog tayo na narapat para sa Diyos. Kasi alam natin, siya yung nagbibigay eh. Hindi naman si kapatid, hindi naman yung nagpapautang sa iyo, hindi naman yung mga bumbay. Hindi po yung trabaho mo. Bagkus sa Diyos po yan ang galing. Amen? Lahat na nakikita mo, environment man, sa Kanya po yan ang galing. Ginawa po ng Diyos yan. We are steward only in this earth. Amen? So dapat ialay natin yung para sa Diyos. Pagtitiwala ay dapat ituon natin kay Yahweh. Kasi si Yahweh ang nagbibigay ng biyaya para sa atin. Amen? Anuhin mo naman, sabihin natin, pinanganak kang mayaman, anak ka ni, sino ba? Ayala? Ni Kwangko? Di ba? Sabihin natin, pero, may pero eh. You did not sacrifice. It means, hindi naging value sa iyo. Dapat ay magsakripisyo para malaman mo kung ano ba yung totoong pagpapala para sa iyo. Kasi iba-iba ang pagpapala ng isang tao eh.
sa isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Amen? Yung pagiging sacrifice to your action, it mean in Bible, giving to the Lord whatever He requires of our time, our earthly possession, and our energies further His work. Anuin mo naman yung pera mo kung naka-wheelchair ka na. Di ba? Sacrificing, no? It's about relationship to God. Kasi nag-e-effort ka eh. Kahit na puyat ka, talagang todo bigay ka para sa Lord. Kasi alam mo, He double in 100 times yung galong pagpapala para sa atin. Amen? Dahil binigay sa atin ng Diyos na may tama at kagalakang puso, ibabalik din sa atin yun. Amen? At hindi tayo pababayaan at siksik, liglig at umaapaw na pagpapala pa ang tines sa atin ng Diyos o ang kanyang pangako sa Book of Malakay 3:10. Bugbog na to na scripture eh. Di ba? Memoryado na natin. Pero ang tanong, until now, hindi ka naniniwala. Nagdududa ka pa rin, nag-aalangan ka pa rin sa 10% na ibigay mo para sa Diyos. Baka, masushortage na ako eh. Baka, babalik na naman si Manny si Judith, di ba? Pizza di Peligro, sabi nga daw nila. Still, kung hindi ka nagda-doubt sa para sa ating Diyos, ipa-priority mo yan. Uunahin mo yan. Kahit nabibigatan ka, nagtitiis, naubusan at nasasaktan, still, priority at magpapatuloy ang pagbalik o pagbibigay mo dapat sa Diyos. Kasi even without God, kung ibigay mo yan, kulang pa rin. Mas maganda na ibigay mo na yung para sa Diyos at hindi mo alam, they have a destiny helpers na ibibigay sa iyo. Malay mo, magbago yung isip ng inutangan mo. Kapatid, sabihin niya, okay na, bayad ka na kasi nagbibigay ka naman tubo. Praise God! Kung sa trabaho naman, di ba? Kapatid, alam ko, nabibigatan ka na, bibigyan kita ng reward. Hindi natin alam yung puso ng amo natin, di ba? So still, we need na to trust in God. Yung pag-uugali ba? Kasi offer sacrifice in the right spirit and trusting God is a spiritual conduct that honors God. Pag-uugali yun eh. Hindi natin masasabi na napilitan ka. Pag-uugali mo na yun na mapagbigay ka. Amen? Being a right spirit is not about our self-right, but a right relationship to God. Kasi Diyos po ang tumitingin sa iyo, hindi yung tao. Kasi hindi rin sa simbahan na masasabi, magpagbigay yung taong niya. Hindi. You are facing to God kasi alam mo ano yung ibabalik para sa iyo. Because sacrifice mean a lot to God. Alam niya nagsasakripisyo ka eh. Hindi ka ba pagbibigyan sa anong mga pinapanalangin mo? Di ba? Because you priority God and trusting God, walang pagdalawang isip ang ating Diyos, ibibigay niya yun. Kasi pinangako niya eh. Pinangako niya eh. In Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. So kapag naihulog mo na o naibigay mo na sa basket na to, amen, dapat yun ang hudyat na magtiwala ka na sa Panginoon. Amen? Even, sabihin natin, nagdududa ka, still you give that tithes to God. Kasi alam mo, mapro-provide ng Diyos yung pangangailangan mo. Pangangailangan hindi yung wants. Bonus na po kung pagbibigyan ka ng Diyos sa wants mo. Amen? Wala sa atin dito ay hindi dumadaan sa paghihirap. Lahat po tayo. Amen?
pero still nakaka-sustain. Yun ang nakaganda. Na alam mo, yung walang-wala ka, still, God provide us. Naniniwala ka eh. No? Palakpakan natin Diyos. Amen? Hindi nakapikit ang Diyos para sa atin. Bukas at tapat siya. Kung ikay nagbibigay, susuklian ka ng Diyos. Amen? Ibibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Amen? Yun ang pangako ng Diyos para sa atin. Yung 10%, maliit lang po na bagay yan. Amen? Kaya sabihin natin, oh, you have a millions, but still, wala ka namang kalakasan. So, paalala po sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, amen? At in-encourage ko po yung hindi pa po, no? Totally surrendered by this tithes and offering, kapatid. In-encourage na ng Diyos. The right person is still trusting to God. Amen? So, tayo tumayo at magbigay na sa ating mga ikapo.